Hi, Far Sign, Aries, Leo, and Sagittarius. This is your Gemini year tarot reader. So, Far Sign, alamin natin ang sitwasyon na ma-encounter or na-encounter mo. Just a reminder, Far Sign, this is a general reading, so this may or may not resonate with you, so don't take it personally. This is just a guide. Far Sign, salamat sa pagsuporta sa ating channel at sa pagsubaybay ng every uploads ko. Tingnan natin kung ano ang iyong energy. Pwede mo makonsider ang mga messages or advice na makukuha mo sa reading na ito just in case na mag-resonate sa'yo or ma-encounter mo ang ganitong sitwasyon. Fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius, give me your energy. Fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius, give me your energy. Fire sign, give me your energy. Okay, you have two cards in your energy, main energy. You have distant horizon and main male. You are involved with a long distance relationship or you are involved with someone na malayo ang pagitan nyo sa isa't isa or hindi mo siya kasama. There's a strong main male person sa iyong reading, fire sign. Let us see, ano itong involved sa iyong energy? Ano ang involved sa distant horizons and main male for fire sign? Aries, Leo, and Sagittarius, give me your energy. Fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Ano ang involved sa iyong energy? Fire sign. Let us see. Give me your energy. Fire sign, give me your energy. Okay. Let us see. You have the lovers. Unang-unang lumabas, the lovers. A strong Gemini ang involved. Maaring involved sa iyong sitwasyon. Two of Pentacles, an earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. You have the world. I'm seeing here there is someone na maaaring long distance relationship. Meron kayong long distance relationship ng person na ito. Kung kaya dahil dito nagkakaroon kayo ng, alam mo yung parang walang kasiguraduhan. Kasi nga, mahal nyo ang isa't isa, pero dahil sa distance nyo, or sa layo ng pagitan nyo, or dahil hindi kayo magkasama, at some point may mga bumabagabag sa inyong buhay, sa inyong sarili. Maaaring nagkakaroon ka ng idea na baka may third party situation, baka pinagsasabay ka sa iba. The lovers is something na you are involved with someone you love, pero at the same time, you have to make a choice. Diba? Pagkakatiwalaan mo ba siya? Diba? Handa ka ba na mag-compromise dahil sa distance or sa sitwasyon na meron kayo ng taong mahal mo? And you have the world. You will have a new beginning. You will have a new cycle in your life. Aalamin natin kung ano ito. Ano itong main energy na meron para sa'yo? Give me your main energy. Ano ang meron sa energy ni fire sign ngayon? Main energy for fire sign? Give me your energy. Normal lang na minsan, may time tayo na nag-aalinlangan tayo kasi nga, hindi tayo sigurado. Pero kung totoong mahal mo yung person na ito, pagkakatiwalaan mo siya. Despite na hindi kayo magkasama or malayo ang landas nyo sa isa't isa ngayon. The Wheel of Fortune. You have the Wheel of Fortune, Three of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, and the Sun. Gaya ng sabi ko,
this is your person. I'm seeing here, this is your person, and ang sitwasyon nyo ngayon is some kind of a long-distance relationship. Kahit na hindi siya literally na distance, na malayo siya, nasa ibang bansa siya, maybe nandyan lang siya sa ibang area dito sa ating bansa, or something na bihira lang kayong magkaroon ng time para magkita physically. Distance horizon is something na hindi lang literal na place, but also emotionally or physically. I'm seeing here, you're in pain. You're broken-hearted kasi nga nagdududa ka sa person mo. Na hindi ka sigurado na kung baka niloloko ka na ba niya. May doubt ka sa sarili mo. Mahal mo siya, pero alam mo yung parang may takot. May takot sa puso mo na baka ipagpalit ka sa iba. There's something saying na kung handa ka, 'di ba, na i-take this journey with your person, kailangan tanggapin mo rin yung mga circumstances sa inyong dalawa. I'm not saying na tanggapin mo yung third party situation, pero I'm saying pagkatiwalaan mo siya. Kung makakahanap or makakakita ka ng sign na tingin mo meron ngang third party, that's the time na pwede ka mag-react. Kasi nga, hindi yun tama. Pero kung ito based lang sa feeling mo o sa takot mo na baka mawala siya, you have to see for yourself. Diba? Kailangan alamin mo muna para makasigurado ka. Huwag kang basta-basta magda-doubt sa person mo ng walang katibayan or walang kasiguraduhan. Kasi minsan sa atin, sa part natin, especially sa mga girls, normal na parang meron tayong hesitation, lalo na pag malayo ang taong mahal natin. May mga reservation tayo na baka magloko siya kasi malayo siya, baka may gawin siyang hindi maganda. Pero nasa sa'yo yan, it's your choice. It is your choice kung open ka for this kind of setup. Diba? Kung hindi, then you have to end it. Diba? Have a new beginning with a person na kayang ibigay yung gusto mo, na malapit lang sa'yo, diba? Lagi kayo nagkikita, yung nakakampante ka. Pero kung kaya mo naman mag-compromise sa ganitong setup, diba? Pagkatiwalaan mo yung tao. Huwag mong hayaan na masira ang relationship nyo dahil lang sa doubt mo or sa mga agam-agam mo dahil lang maaaring you have this kind of fear or insecurities. Don't be, kasi kung totoong nagmamahalan kayo, masasayang yung relationship nyo dahil lang sa negative energy na dinadala mo sa isipan mo. For you to be able to see kung totoo yung person mo, di ba? Mangalap ka ng information. Be wiser enough na tignan kung talaga bang seryoso or hindi yung person mo. Maaaring humingi ka ng some advice sa mga taong malalapit sa kanya. I'm not saying na maging detective ka, but I'm saying na huwag agad-agad mag-decide dahil lang sa naramdaman mo. Kailangan may makita kang evidence. Kailangan kahit papano, totoo yung mga may facts na may mga basis yung mga sinasabi mo. Na maaaring meron siyang iba, maaaring niloloko ka niya. Diba? Pero pag hindi, at ma-overcome nyo tong challenges na ito, itong distant nyo sa isa't isa, you will have a good fortune. You will have a good luck sa inyong buhay. Diba? Your commitment with this person will give you hope. Kung magtuloy-tuloy kung talagang totoo siya at hindi siya nanloloko or hindi ka niya binibetray, you will have this kind of energy. Positive and happy life. If you are just willing to accept yung situation nyo,
Kasi mahal mo siya at mahal ka rin niya, 'di ba? Walang mananaig, walang negative energy na papasok sa relationship niyo. Kasi nga, willing kayo mag-compromise. Parang handa niyong i-endure yung distance, yung LDR na yan, parang wala lang yan sa inyo kung talagang tunay kayo nagmamahalan. Nasa sayo na yan kung willing ka. Tingnan natin kung ano pa ang mabibigay na energy sa iyong reading. Fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Siguro may time na minsan parang akala mo wala nang time sa'yo yung person mo dahil nga malayo kayo sa isa't isa, hindi siya makapag-text agad or makapag-call, makapag-update sa'yo. Pero huwag ka mag-alala kasi siguro busy lang siya sa trabaho niya. Maaaring hindi naman dahil sa third party, agad-agad yun ang iisipin. Dahil malayo kayo sa isa't isa, kailangan magkaroon ka ng peace of mind. Fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Pagkatiwalaan mo yung person mo. Huwag agad-agad masasaktan kung wala kang evidence. Kung iniisip mo lang yan dahil sa distance nyo sa isa't isa, ng fear mo na baka niloloko ka na niya, masaktan ka kung totoo na, di ba? Masaktan ka kung meron ng evidence. Meron ka nakikitang talagang merong third party situation. You have King of Swords. You have the Hermit, a strong Virgo. You have Queen of Pentacles, an earth sign. King of Swords is a water and air sign. Gemini, Libra, Aquarius. Queen of Pentacles, an earth sign. And Three of Pentacles, an earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. I'm seeing here, diba? Tignan mo muna. Pag-isipan mo muna bago ka masaktan. Maaari yung person mo is nagkukumahog na nagtatrabaho lang, tas ikaw nagdududa sa kanya. That is not the good energy sa isang relasyon na malayo ang distance nyo sa isa't isa. Dapat, kung meron kayong long distance relationship, mas dun pa na pagtitibay ang samahan nyo. Mas dun nyo pa bigyan ng effort na, alam nyo, hindi magduda yung partner nyo. Nafe-feel ko na wala ditong third party situation, pero sa isipan mo lang itong pain na ito na parang niloloko ka niya. Tingin mo niloloko ka niya, tingin mo maiba, pero tingin ko, nafe-feel ko sa energy ng person mo, busy lang siya. That's why, siguro, feeling mo wala na siyang time sa'yo, pero hindi mo alam, pinaprioritize niya lang yung magiging future nyo. Maaaring doble trabaho, doble kayod, nag-e-effort siya para sa future nyo. Nag-iipon siya para sa future nyo. Kasi ikaw, nagdadalawang isip sa kanya kasi nga, dahil sa pagdududa mo, don't have that kind of energy. Let it go. Yung negative energy na yan. Try to seek. Try to evaluate. Pag-aralan mo muna. Seek, kumuha ka na maraming informasyon about it bago ka mag-conclude sa isang bagay na tingin mo yun ang nangyayari sa sitwasyon nyo. Bago ka magsabi na, ito na nga talaga yung nangyayari. Diba? Pag-aralan mo muna, pag-isipan mo muna, i-self-evaluate mo muna. Huwag agad-agad magpapadalo sa desisyon sa inyong relasyon. Kasi baka, sa huli, ikaw rin ang magsisi. So, kung mahal mo siya, try mo to consider other things. Maaaring kaya lang siya walang time for you kasi busy siya sa trabaho niya. Minsan talaga ang distance relationship, isa na yan sa malaking factor na challenge. Challenge para sa inyo. Pero kung talaga mahal nyo ang isa't isa, mau-overcome nyo yan. So, tignan natin kung ano ang advice ng Angel Guide for your energy. Fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Give me your advice. Angel Guide, give me some advice for fire sign. Aries, Leo, and Sagittarius. Tandaan, ang long distance relationship, hindi ito yung hadlang kung talagang totoo kayo nagmamahalan. Kung pure ang pagmamahalan nyo, may trust, may loyalty, diba?
Bakit ka magda-doubt sa person mo kung alam mong totoong mahal ka niya? Minsan sa sarili lang natin yan, naiisip lang natin yan. Dala ng takot na baka mawala yung taong mahal natin. Pero sa ginagawa natin, with that relationship, mas lalo siya napapalayo kasi nga nagda-doubt tayo. Nagdududa tayo sa mga ginagawa niya. And that's not a healthy energy. Tignan natin kung ano ang advice ng angel guide for your energy. Fire sign. Advice for fire sign. Angel guide, okay. You have abundance. Nakita ko sa energy mo, full of hope, full of success, full of positive energy, new cycle, new beginning. Kung ma-overcome nyo tong challenges na pinagdadaanan nyo, yung doubt mo sa sarili mo, dahil sa long distance relationship nyo, di ba? May magandang nag-aantay sa inyo. May prosperity. Kasi nga yung person mo, doble-doble ang effort para mabigyan ka ng magandang buhay. Communicate clearly. Di ba pag-usapan nyo? Pag-usapan nyo, huwag agad-agad mag-base sa nararamdaman. Huwag magduda dahil lang malayo kayo sa isa't isa. Communicate it clearly. Kung meron kang doubt, sabihin mo sa kanya yung totoo. Huwag ka maglihim na nasasaktan ka pala or nagdududa ka. Para maayos nyo na maaga. Kung may confusion, mas magandang pinag-uusapan para mas malinaw. Opportunity. There's an opportunity para sa inyo. I'm seeing here a new beginning para sa inyo. Maaaring a long-term commitment, a proposal, a marriage. Pag maging maganda ang relationship nyo at ma-overcome nyo yung fear, negative energy because of distant relationship, diba? There's an opportunity para sa inyo. There's a romance. Kasi nga, mahal nyo naman ang isa't isa. Nafe-feel ko na strong yung foundation nyo, yung pagmamahala nyo, yung feelings nyo para sa isa't isa. In the near future, you will have this abundance, opportunity in your life and remain positive, di ba? Huwag agad-agad papasukan ng negative energy ang isipan dahil lang malayo siya sa hindi mo siya kasama dahil hindi mo siya kapiling, di ba? Huwag papasukan ng mga hindi magagandang energy vibes, negative energy. Remain positive lang. Think positive always. Dahil malayo kayo sa isa't isa, mas lalo kang magtiwala sa partner mo. Huwag ka ma-insecure, huwag ka mag-doubt, huwag ka matakot. So, tingnan natin kung ano ang advice from Oracle Guide for your energy. Oracle Guide, yung some advice for fire sign. Aries, Leo, and Sagittarius. Oracle Guide, give me some advice for fire sign. Give me some advice for fire sign. Oracle Guide, give me some advice. Ano ang mensaheng may ibibigay mo kay fire sign? Okay. Fire sign, you have here, what do you need to release? Anong kailangan mo i-let go? Yang agam-agam mo sa puso mo at sa isipan mo. Diba? Para magtuloy-tuloy yung happiness, success and love with you and your person, diba? You have to let it go, yung negative energy na nasa isipan mo. Hindi yan makakatulong sa inyong relasyon. The energy is gaining momentum, diba? Unti-unti. Pag maiayos nyo ang relationship nyo, maging maganda ang flow, aaring, gaya ng sabi ko, there will be next level para sa inyong relasyon. Look at the bigger picture. Huwag agad-agad magde-decide sa isang bagay na hindi mo alam ang buong katotohanan. Diba? Huwag ka agad-agad magdududa sa taong mahal mo
kung hindi mo pa alam yung totoo. Look at the bigger picture. Alamin mo munang mabuti. I-evaluate mo muna, i-assess mo muna bago ka mag-decide. Luck is on your side, fire sign. And don't let your past hold you back. Kung na-experience mo na mabitray, maloko ng iba, huwag mong igaya yung person mo ngayon. Huwag mong itulad siya sa ibang tao or sa past relationship mo na niloko ka. Because luck is on your side right now. Malayo man yung taong mahal mo pero nakikita ko, you will have a future with this person. Despite of all the challenges na pinagdadaanan nyo dahil sa LDR, dahil sa long distance relationship na meron kayo, alam ko ma-overcome nyo yan. Kasi mahal nyo ang isa't isa. Thank you. Fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you, Fire sign.